ito, pinabati namin kayong lahat sa isang espesyal na pagtatanghal ng dakilang nobelang Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal. Sa mga sumusunod na sandali, ibabahagi namin ang mga pangyayari at emosyon ng mga tauhan sa gitna ng poot, kahirapan at pagsasamantala. Sa pamamagitan ng sindi, hangad namin magbunod, magbigay inspirasyon at magtulak ng pagbabago. Mag-iisa sa amin sa pagsasalaysay ng ating kasaysayan at sa pangarap ng isang lipunang malayang pag-alala. Maraming salamat po at magandang araw. Isang araw, mayroong magkasintahan na dating matalik na magkaibigan. Sina Maria Clara at Crisostomo Ibarra. Ito ang kanilang huling pag-uusap bago tutungo si Ibarra sa Europa. Pagkatapos ng 7 taon ni Ibarra sa Europa, napagdesisyon niya umuwi, lalo na kung nalaman niya pumanaw na ang kanyang ama. Magkakaroon ng salo-salo sa bahay ni Kapitan Tiago para sa pagsalubong sa pagbabalik ni Ibarra. Sa salo-salong ito, nandito sila: Dona Victorina, Don Tiburcio, Padre Damaso, Padre Sibayla, at Tiniente Ibarra. Tumalo rin sa pagtitipon ang ilan sa mga matataas na natungkulan sa lungsod ng San Diego. Nang sandali lang ay dumating ang salbahay na si Kapitan Tiago kasama isang mukhang galing sa mahabang paglalakbay. At ito ay si Crisostomo Ibarra. Mga mahal kong palauwi, nagdadala ko ng pinala sa inyo ang anak ng aking ibaw na si Don Rafael. At nagsimulan na magpakilala si Crisostomo Ibarra sa ibang mga palauwi na dumalo sa pagtitipon na iyon. Ilang sa kanila habang nagpapakilala si Crisostomo Ibarra ay nakita niya isang pamilyar na mukha na ngayon lang niya muling nakita. At ito ay si Padre Damaso, ang dating pura paroko ng lungsod. At agad naman itong nilapitan ng binata. Sabay sabi, Pinalulog ko pong makilala kayo. Aba, Padre Damaso, isang malaking karamanan ng makita at makaharap ang isa sa mga tunay na kaibigan ng aking ama. Hindi ka nagkakamali. Ngunit, hindi ko pa naluhan maging magtawag ng kaibigan. matapos ang kanilang pag-uusap, ay agad namang tinalikuran ng praile ang binata na ikinakulat naman ang lahat. Napansin ng Tiniente ang nangyari kay Ibarra, kung kaya't agad nga itong nilapitan. So wala at pumasirap sa kanyang kaibigan. Gumawa na siya matagin si Roma. Nang sumapit ang oras na pagtulog, biglang natigilan ang lahat nang may ipahayag si Kapitan Tiago. Mga mahal kong panahon, halina tayo magsalo-salo. Masayang nagsipuntahan sa hapag ang mga panahon. At isa na rito si Doña Victorina. Kasabay ang iba pa niyang mga kasamahan. Sa hindi inaasahan at dahil na rin sa dami ng bisita, ay
aksidenteng natapakan ni Teniente Guevara ang laylayan ng damit ni Doña Victorina. Oh, mi Doña Misericordiosa! Por favor! Hindi ba alam na mahal ang pagkakabili kong damit na ito? Wala kang silbi! Inutin! Bumalik po, Doña Victorina. Hindi ko po sinadyang sapatan ng iyong mahalong kayo. Stupido! Nang matapos ang insidente, ay lumalo na ang lahat sa pagkainan. At doon nagsimula ang alukan ng dalawang pride. Kahit na parehas naman talaga nilang gustong upo sa kabilang kabisera ng mesa. Bunit lang. Bunit. Bunit lang. Ikaw na, ako po sa Kristo ito, at Israel, Bunit. pagkat ikaw ang pura sa lugar. Hindi ba dapat ikaw ang maupo sa pwesto ito dahil ikaw ang pati mag-isor sa pamilya tansya. Sa kalaunan ay inawat ni Padre Sibayla ang upuan sa tiniente. Yete, upo ka po dito. Dili lang. Dili lang. At nang lumaon ay walang umupo sa kasera ng mesa. At gaya ng inaasahan ay nagsimula na ang ihain ang ulam na tinola. Ang daytay sudan. Sa hindi inaasahang pangyayari ay napunta ang lahat ng mga masasarap na bahagi ng manok kay Ibarra. At sa kabilang banda naman ay Naniniunto naman din. pakpak ang naging laman ng tinola ni Padre Damaso. Habang sa iba naman ay puro hita ng manok. Dahil sa lubos na pagkainis ay humigaw na lamang siya ng sabaw. Kasabay ang malakas na tunog mula sa pinggan. At saka, palabog na itinagsak ang kubyerto sa tabi ng pinggan. At nang bumaba na ang kanilang kwentuhan, ay nagsimula na magpaalam si Ibarra sa mga panauhin. Senyores, kapitan niya, kababalik ko lang mula Europa. Kaya, naway ay hindi na ito na kailangan ko ng isa. Sapagkat, meron din ako dadalawang isang pagtutulog sa mga. Sana yung pagtutulog sa mga. Pumanhin ko ito. Ngunit mahalaga ang aking katatagpuin. Kung kaya, kailangan ko ng isa. Kaon mo. Kaon. Pagkaalis ni Ibarra ay halata sa mukha ni Padre Damaso ang matinding inis dahil sa mga pangyayari sa araw na iyon. May pangagdas. Gigutom ko na. Ibalhin na doon sa lamisa. Si Ibarra ay lumalakad na di batid kung saan siya patutungo. Habang naglalakad, ay naramdaman niya ang bantay ng isang magaang kamay sa kanyang balikat. At doon, namalas niya ang tiniente na kangiti. Ingat, kung ingat sa mga tingin, ang nangyari sa mga ay dapat isang aras. Pagpatawad mo, ngunit
Nagsimula ako kahit sa aking ama ng mga linya ng ako. Madalas, ang sobrang kapalitan ay nagdadala sa atin sa mga ilang pagmamahal. Hanggang sa pinigilan ay hindi siya makakalimutan na meron na sila tamang pagmamahal. Ngayon ko lang nalaman kung bakit si Kapitan Tiago ay nag-aalala ng magsabi sa akin sa mga tunay na nangyari sa akin. Ngunit, Nagtataka ko lang ay kung bakit siya nagkaroon sa pinigilan. Ano ang kanyang mga nagkasala na talaga siya ang kasalanan? Sadyang napagbintangan siya sa kasalanan, hindi naman niya ito. Siya ay naiinisan ng pagkakilan. Dahil sa pagkakilan, siya ay naiibag sa kaya sa nakarami. Sabi ng palagay mga kaaway na siya ay isang herehe at mustero. Sa patuloy nilang pag-uusap, napag-usapan nila ang dahilan ng pagkakabilanggo at pagkamatay ng kanyang ama na si Don Rafael. At ito ang naging kwento. Minsan ay may isang artilyero na namolekta ng tibote sa mga mamamayan. Ang artilyero ito ay mangmang at hindi marunong magbasa at sumulat. Isang araw ay may isang bata kasama ang kanyang kapatid na nangloko sa kabesa. Ginoo, maaari mo mabasahin ang naman ng sulat na ito? Ay sisasahin ang mga sabihin. Talaga? Tutulong mo kami? Basahin mo muna to. Ano ka ba? Hindi niya magbabasa yan. Kasi, madali niyo pa ang siya niyan kumpara sa ulo niya. Ang bata. Nang mga panahong iyon, ay napadaan si Don Rafael. Patay kasi Ronel. Saksihan niya ang lahat ng pangyayari at agad naman itong sumakloro sa mga bata. Tawag sa mga bata, Ginoong Kabesa. Huwag mo silang saktan. Huwag kang magaling ito. Kano ko? Namungal ang kabesa at nabagok ang ulo nito sa isang musling patrol. Ano ang nangyayari dito? Guarda! Pulihin ang tao yan! Marami ang naging saksi sa nangyaring insidente. Ang kanyang sinakluluhan at artilyero Napasanginlan gani. ngunit sa kinalaunan ay namatay na ang artilyero na naging dahilan ng pagkakakulong ni Don Rafael. At ang mga panahon iyon ay nagsinabasan na ang lihim na kaaway ni Don Rafael. Kasama na rito sila Padre Damaso. Noong mga panahon malapit na sa siyang makalaya, nang hindi mapatunayan sa tribunal ang kanyang kasalanan, ay doon nagsimulang akusahan si Don Rafael sa mga salang hindi naman niya nagawa. Nagdaan ang ilang mga taon ay sa wakas ay umiral na din ang katwiran. Mapapalaya ng muli si Don Rafael dahil sa kawalan ng ebidensya sa mga naging paratang sa kanya. Lah, Ngunit sa kasawiang palad ay namatay na si Don Rafael dahil sa mga hindi magagandang kondisyon sa loob ng itan. Nabulog siya sa bilangguan dahil ito sa kanyang kayamanan. Nagpaalam na ang dalawa sa isa't isa. Nagtungo ang pinyente sa kwartel habang sumakay naman si Ibarra ng kalesa patungo sa kanyang tinitirahan. Noong araw na iyon
upang hindi mainip sa paghihintay, siya ay nagagansilo. Maya-maya pa ay Tarungan na. marami silang napag-usapan at ipinakita ni Ibarra ang dahon ng sambong ibinigay sa kanya ni Maria Clara. Ipinakita rin ni Ibarra ang liham niya kay Maria Clara bago siya nagtungo papuntang Europa. Lagi mong tatandaan na kahit magkalayo ba tayo, ay lagi kitang daan. Alam mo isa sa aking mga dahilan kung bakit ako magpunta sa Europa. Sa kadahilan lang. Sa kabilang banda, nagtungo si Ibarra sa sementeryo kasama ang kanyang utusan. Ay, menterium din. Sandali. Natatandaan niyo pa ba kung nasa Inapon? Pag dinapon? Dahil yun ako sa amin. Ang kahit ang lipat sa Pilipinas sa akin. Pinigilan ni Ibarra ang kanyang sarili nung nagsaktan ang mga supporterero, kaya nilisan niya na lamang ang lugar. Nang mamataan niya si Padre Salvi. Anong ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Nagkakamali ka, binata. Wala akong ginawang masama sa iyong mama. Kung hindi ikaw, sino ang mapangaso mo ito? Sa pagkakaalam ko'y kagagawa nito ni Padre Damaso.
simbahan ay nag-aalala ang dalawang magkapatid kung paano mababayaran ang perang ninakaw umano ni Crispin. Halika, Crispin. Umupo muna tayo. Kuya, magkano bang susukuin mo ngayon? 2 piso lang. Bakit? Nais ko sanang bayaran yung sinasabi nilang pinakaw ko. Naluloko ka na ba? Ano pang binili pagkain para kainan? Kahit pa magtrabaho tayo, ay hindi natin basta-basta mapapayaran ng ganung halaga. Hana, di ba sabi ni Mang Casio, masarap daw ang ating hapunan? Oo nga, kuya. Kaya lang, hindi ako umalis hanggang hindi ko maibabalik yung perang ninakaw ko raw. Pero naniniwala ka naman, di ba? Na hindi ko magagawa yun. At walang may magawa kundi ang Sakristan Mayor. Ano? Hindi ba siya lang lagi pumupunta sa silid ng kura? Ano ka mo? Hoy, Basilio, minumuntahan kita dahil sa maling pagtuktok ng kampana. At ikaw, Crispin, hindi ka maaaring umuwi hanggang hindi mo binabalik ang ninakaw mo. Sumama ka sa akin. Ang galing mo, ha? Kuya! Kuya! Crispin! Crispin! Huwag ka mag-alala. Babalikan kita. Maya-maya pa ay bumalik ang kaunting lakas ni Basilio at tumakas gamit ang lubid upang puntahan ang ina. Kalamit sa sudan eh. Salamat sa pagkain. May makakain mo sarap ng aking mga anak. Nabis mo na sila. Maya-maya pa ay may mabilis na pagkatok na narinig si Sisa. Dali lang. May pagkain ba? Gutom na ako! Tulon sa... Pagkain ka na ulit! Yun yung ano. Disclaimer. Wow, gusto lang naman maalam. Walay hayop na nasaktan. Matapos magsaing ay nakatulog si Sisa sa paghihintay hanggang sa kinabukasan, nagtungo si Sisa sa simbahan upang kausapin ang kura. Ngunit ito ay may sakit.
sa ano na? Sila kung ano, picture. Sila kung ano. Sila kung ano lang. Nang papauwi na si Sisa, Hoy, Sisa, uwi ka na nga. Marami na naman na ang klase sa iyo guys ha. Para may Ako! Panginoon! Tumuyan mo naman ang aking pag-anak. nang makarating si Sisa, Sana mo na ay nandoon sa kanyang harapan ang dalawang gwardiya sipil. Hoy, Bay! Di ba ikaw si Sisa? Nasaan ang anak mo magnanakaw? Magnanakaw? Hindi magagawa yun. At hindi ko alam kung nasa sila. Sumalit, wala akong alam sa sinasabi niyo. Kung ganon, ay bayaran mo na lang kami sa ninakaw ng anak ko. Ganun pala anak si Miss Mami. Wala ko! Hinawakan ng dalawang gwardiya si Sisa at kinangangkat patungo sa bilanggo. Sa daan ay nahihiya si Sisa dahil sa mga mapapusgang mga tingin at sinasabi ng mga taong kalalabas lang mula sa simbahan. Di ba yan si Sisa? Yung may malaking asawa? Oo nga, Anak. alam niyo, anak ko anak niyan. Ako, kakabay naman. mong marites. Nang makarating sa korte, ay agad nilang kumulong si Sisa. Ngunit nakalipas ang ilang sandali, Sige, umalis ka na. Huwag kang magbago ang utos ng Alvarez. Ano po? Oo nga, at para manganak na yung mga anak mo na nakaw. agad na umuwi si Sisa sa kanilang tampa upang hanapin ang kanyang mga anak na si Basilio at si Crispin. Silvio? Crispin? Anak! Nandito na yung nanay! Kailan ko na? Ay, duga! Sa kanilang pangalaman ay nagkaroon ng pagpapulong sa tribunal kung saan napag-usapan ang paghahanda sa nalalapit na pista at ang ipapatayong paaralan ni Crisostong iba. Ilang araw na lang bago ang pista ay napag-usapan na magkasintahan si Ibarra at Maria Clara na magkaroon ng picnic sa lawak. Hiningi ni Maria Clara na huwag isama si Padre Salin sapagkat hindi siya Kaya anak ko siya ba na fisco? Ngunit, Siya, siguro nito. sigurado naman ni Ibarra na sa ibang bangka ito sasakay. Sir. Kasi. Madaling araw pa lang ay Ano itong buhay niya? Hindi lang. sa paglalaya, hindi inaasahan magkakaroon ng limang maliit na butas sa bangkang sinasakyan ng mga kalalakihan. Kaya, nagsilipatan sila sa bangkang sinasakyan ng mga kababaihan na mas lalong patahimik sa kanila. Hala, may butas ang ating bangka. Tara tayo lumipat sa kanilang bangka. Tara, tara. Nang makarating
pagdating na sa kagubatan, ay agad silang naghanda na kanilang makakain. Matapos noon, ay nakahuli sila ng sariwang isda at sama-samang nahalian sa silong ng tubig. Matapos na nahalian, ay naisipan ng mga kadalagahang magtapisaw sa ilog. Habang si Padre Salvi naman ay maagang tinapos ang misa upang makatungo sa picnic sakay ng kanyang karwahe. Ayun kaya ang ingay na iyon. Pinilit ang manyan. Kay gandang mga binibini. Lalo na si Maria Clara. Nais ko rin lumusong kasama sa inyo. Hindi maaari. Ang kalaunan ay naisipan nilang magkaroon ng gurong kapalaran, kung saan ikaw ay magtatanong at ang magiging sagot nito ay kung saan ito hihinto ang dalas. Gani. Hindi ba magpapalama sa mga bata? Hindi ako naniniwala na isa'y pangarap lang. Dahil ito'y pinahintulutan na. Sa mali ang pagkakasala, maniwala sa kasulatan iyon. Mas malaking pagkakasala ko yata ang mangingalang ng pagkahari ng iba. Dahil sa natinig, ay galit na umalis ang kura pabalik sa kumbento. Maya-maya pa, ay naisipan din nilang huli na lang. Kinabukasan, nagtungo si Crisostomo sa bahay nila Piloso Potasio upang humingi ng payo sa ipapatayong paaralan. Pinararawan kong maging panahon. Ito kung may paglilipot ko sa inyo ng iba. Ang magplano ko na pagkapatay ng sa paalalan. Kung ako inyong kakaroon ay maaaring sa pulang kayong magsumagot dahil sila ay may lakas, victoria, at may tungkol sa kayamanan sa ating bayan. Nagpakaisipin din ng ibang tao na ika'y baliw katulad ko. Paano kung ako ay mabigo? Bigo man yung panukalang ko ay kinatutuwa din yung maisip. Ginawa ninyo ang lahat ng inyong makakaya. At
at tibay na loob na siya ang magiging tamlaw sa lahat. Naniniwala po ako. Ngunit, kayo ay kailangan ko ng Diyos. Maraming salamat. Wala ko naman din mo. Mag-ingat pa. Maraan ang ilang araw ay isinagawa na ang paghumos para sa ipagtatayong paaralan. Tuwang-tuwa si Crisostomo sapagkat unti-unti nang natutupad ang kanyang plano. Naging pagpasalamat din niya dahil kung wala ang tulong ni Elias, ay muntik na siyang mamatay dahil sa pagkahulog na nakabiting mata na gawa mismo ng isa sa kanyang mga lihim na kaaway. Matapos ang insidente, ay nagtungo si Elias sa tahanan ni Ibarra. Kinabukasan ay nagkaroong isang tanghalian ang mga espesyal na tao ng San Diego. Lagi na akong iniimbitahan sa espesyal na salsalo. Ngunit, alam mo ba, ang taong mapagmalaki sa sarili, buhay pa man, ay pinarusahan, kadagpa, na ay magbubulok sa kulungan at mamamatay. Tulad na doon, walang karapatan ang isa'y ng alaala ng kama. ito naman, di ba nga, nakusaan siya? Magkasala ka na ng kaunti mo nalalaman. Baka dumating ang oras mo! Para, wag! Alang-alang man lang sa akin ay huwag gawin ang bagay na yan. Sa sumunod na araw, ay iba't ibang balita ang kumalat sa pamamagitan sa nangyari sa amin. Mayroong pumanig kay Ibarra at mayroong din pumanig sa Cora. Dahil sa ganitang iyon, ang lubhang naghahawa
virus. Clara. Tia Isabel, ginawa kong Kristo ngunit na si Ara. At sa hanggang hindi siya inalis na rin, pinagpapawalan ko ako niya para makikita sa kanya. Ewan ko po siya. Ngunit natitiyak ko na may kinalaman si Padre Damaso sa ginawang pagpapasya ng papa. Papa, Ay, nangyari na, Isabel. Nakutusan ko ng Padre Damaso. Sila yung nakasal ng Ibarra, ng Clara. Kapag na siya, sabi sa mga Padre Damaso, binagilala siya, pinatakamat-anak, pinalala yung ipan mo. naluloko ka na ba? Akala mo na parang pagbabalik ng gabi ng pagpapalit ng kasintahan. Pasensya na, wala tayong magagawa, hindi rin yung nais ng tura. Ilang sandali pa ay dumating na ang Kapitan General. Una niyang ipinatawag si Ibarra kung kaya iritang-irita naman ang mga pari sa pag-aakalang sila ang unang kakausap nito. Sumunod na pumasok ang mga kura, alkalde at sila Kapitan Tiago at Maria Clara. Wala yata sa Walang-walang ako sa Kapitan General. Ngunit paalala na po na si Ibarra ay isang ex-komunikano. Hindi ko ang baliktad yan. Umama po kay Bala. Dahil sa matinandol niya sa maalala. Huwag kang magalala. Nakausapin ko. Nagkala. Dahil kong ilabinin sa inyo, na kay Bala. Dahil sa mabuting patulong ito sa inyong Bala. Kapitan Tiago, minungkahi ko maging inom sa kasali na Ibarra at Maria Clara. Kinabukasan ay nagkaroon ng posisyon at dahil ang tinitirahan lang ng Alperes at ang kanyang esposa ang nakasarang bintana. Ang dahilan nito'y takot itong maamoy ng Kapitan General ang bigaw ng ayang amoy ng kanyang asawa si Tunya Consolasyon. Maya-maya pa'y ay may narinig na tumatawa ang Lola. Hoy, pare! Umawit ka! Ayaw mo umawit, ha? Mga gwardya! Bakantahin niyo si Sisa! At kung hindi siya aawit, panuin niyo! Umawit ka, Sisa! Itigil mo ang pagkanta mo at sumayaw ka! Ayaw mo sumugas, ha? Kaya pares, Sonia! Yakol! Gamitan, pakain at gawapin niyo ang sugat ni Sisa. Dahil ihatid siya bukas kay Ibarra. Susunod po si... Ilang araw na ang lumipas mula ng maganapang insidente at nalungkot pa rin si Maria Clara. Excited lagi ko sa ilang away Siya ko. ay nagkasakit na siyang madaling nagpuntaan ng lahat. Sunod anak na. Tumating ang mga asawa dahil sa kanya kasama ang isang binata. Gayag. Nabalitaan mo nagkasakit si Maria Mula. Kaya dinala ko ang aking asawang Pilipino. Isabel,
Pwede pa higda. Gagalang kong ipakilala sa iyo, si Don Alfonso Lilan, ang inaanak ng kamag-anak ni Padre Damaso. Nagagalang makilala ka. Jago, masjid daw ang inanak. Opo, Padre. Maria Clara. Ayos na ba? Pwede ako ng maayos. Nang papaalis na si Padre Damaso, ay napansin niya ang isang binata. Pero iyan kung kagustuhan ng mga na siya kumpento. Nood eh, wala naman eh. Patay na siya. Inaanak ko yung bayaw kasi kayo. Ikaw ba yung itlantado? Sigo ko sa atin. Bueno, kumbaga, trabaho at asawa. Ang trabaho ay madali lang. Asawa ay hindi mo. Huwag kang mag-alala, Bena, kilala ko sa iyo ang aking pinakamaganda ina. Siyempre siya sa bata. Ngunit, pero sana nais makilala sa iyo. Siya, si Don Alfonso Linares, aking pamangkin. Boss, hindi ako masakay. Kumangkita ko ng mga pag-aakirin na nandaan. Huwag kang mahiya. Hindi siya ibasa. Kailangan mo na. Nang sinuwian na ang lahat at iniwan na si Maria Clara upang makapagpahinga. Sa pag-uwi, napagdaan ang mag-asawang De Espadanya sa bahay ng Alvarez. Nagtama ang mga mata ng dalawang senyora. Ang babae na mga nagdaraan dito, Dexter Gonzaga! Hoy na bandera! Kung magsalita ka ay kala mo sino maganda. Ha! Totoo naman, di ba? Ang ilang nagsusunod na at ilang ka. At ano yung sabi mo? Na bandera? Baka gusto mo lang yung kulot. O baka gusto mo lang maganda? Hindi kami nagpalabas ng mahal mong asawa ay dahil nahihiyan sa paamoy ng iba ang masaksak na amoy. Nakakamulit ka ba? Karagdasa! Tumigil niya kayo para kayo mga pagsabihan mo yung asawa mo mayabang. Hindi naman Ano ba ito? Wala akong dapat sa mga mayabang. mukha ka may labas ng lahat. Ako yan po, pagsabihan siyang mabuhay ang mag-asawa mo. Kung hindi ay hindi matuloy ang masayang malakaran. Kaya ito, malalaman niya lahat ang tunay ng pagkatao. Kinabukasan ay dumating si Ibarra sa tirahan ni Kapitan Tiago upang dalawin si Maria Clara at ibalitang na mawalang bisa na ang kanyang pagiging ex-komunikado. Napawi ang pinang binata nang makita niya Wala. Wala. Good na yan. Good na version. Good na yan. Good na version. Nag-cheat si Maria. habang nakakaplangan sa bahay ni Kapitan Tiago ay nagkakaroon ng isang pagsabog. Ngunit ang sa lahat. Kinaumagahan ay kita pa rin sa bayan ng San Diego ang takot. Agad namang pinuntahan ni Elias Ibarra dahil siya ang pinagtibintangang may pakana sa pangyayari. Andiyan pa ito. Hindi ka na. Kailangan ng pulusan. Kaya pinagpintaan
Wala na ko ibang magagawa kundi ang isahin ang buong ito. Sandali. Ililipid ko muna ang mga kasulatan. Kuwag script. Oh God. Next. Sa ngalan ng Espanya, magsano ang bito ito, kundi gigibayin namin ito. Ito niya sila. Mabilis na inilagay para ang mga kasulatan sa kabila at tumakbo sila ni Elias sa likod ng bahay. Ngunit sa kanyang paglabas ay nahuli siya ng mga kawal at nakapagtago naman si Elias. Oo kayo. Wala po akong kailangang kinalaman sa pinalitan niyo. Tumahimik ka na lamang. Ginong iba raw ang kilos pa yung masaktan. Kinagabihan ay pinuntahan ni Elias Cortez Ibarra at tinulungang makatakas. Sa kabilang banda naman ay pinuntahan ni Padre Salvi si Maria Clara upang hingin ang mga lihim ni Ibarra. Liham. Maria Clara, batid ko may ibinigay na diyan sa iyo sa iba. Mali ko ba itong makita? Bakit ang bata? Ang laman ng liham na ito ay ako lamang sa pag-ibig. Kung ayaw mong masangkot sa pagulong ito, ibigay mo na lamang ito sa akin. Lola Mento, Padre, ngunit hindi ko maaari. Kung gayon, kumanda ka sa katotohanan magpapaya sa ipinituring na ama. Ano kang Padre? Ano ang ibig mo sabihin? Ang laman ng ilan na yan ay ang tunay mong pagkatao ng Larita. Ang iyan na yan ay mula sa iyong ina na nakuha ko gamit mula sa ipinituring na nito. At ano naman ang inalaman ni Padre Dacos sa aking pagkatao? Ang kinalakihan ng ninyo ang nagtunay ng ama, Larita. Hindi mo ba nagkakatid kung gano'n na lamang ang kanyang reaksyon kung may nangyayari sa iyong masama? Mentiroso! Sinasabi mo lang ito pag ibigay ko sa iyo ang liham na ibigay sa aking Ibarra at magagamit mo pang sirain siya. Kung ayaw mo maniwala, basahin mo ang liyan na yan. Ngunit, bigay mo muna sa akin ang hinihingi ko. Paumanin ko. Pero hindi ko po ito ibigay. Habang sa nagdarandam si Maria Clara sa kanyang natuklasan na katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Naawa siya sa amang si Tiago dahil matagal na panahon Kamay na lang. siyang niloko ni Padre Damaso. Habang nag-iisip si Maria Clara, ay nakita niya si Ibarra na dumating. Duha na lang ang page. Ligaya. Hindi ka magsasalita kung hindi mo alam ang buong katotohanan. Ngayon ay natuklasan ko na ang tunay kong ama ay si Padre Damaso. Nagtaksil ang aking ina sa kinikilala kong ama. Kung hindi ko papakasalan si Linares ay ipupunyag niya ang aking mga lihim. Ay lang-alang sa lahat ng aking ina. At sa karangalan ng kinikilala kong ama. Pagawarin mo sana ako lahat. Huwag na pagkakawan. Huwag na sa aking pag-aalibanan sa iyong kapamakan. Huwag na isa. Saan ka man mapadpad, lagi mo tandaan na ikaw ang nabigyahan ng puso at isip. Agad na umalis si Ibarra at nagtungo kay Elias, nang naghihintay sa lawa at iniinihang hanggang
Huwag Elias! Nang lumitaw si Elias patunay ay naputukan siya at ilang sandali pa'y lumitaw ang kulay pula sa ilog. May nakita silang dugo, ngunit walang bangkay na lumitaw. Kinabukasan ay kumalat ang balitang namatay na si Ibar. Hindi! Mahayop ko ang Ibarra! Ano nangyari sa iyo, anak ko? Masaya na ho ba kayo? Wala na ang mahal ko. Pasensya na anak sa aking pagkikimasok sa iyong buhay pag-ibig. Ngunit, iisip ko lang ang iyong kapakanan. Wala akong ibang lalaking papakasalan kundi si Crisostomo lamang. Ngayong wala na siya, mas pipiliin ko na lang ang pagmumukha. Ngunit anak, Magmumukha akong mamamatay. oo nga na may Diyos na nagpaparusa. Sana ako na lang ang naparusahan. Huwag ang anak ko. Sa kabilang bahagi, ay isipan ni Basilio na bumalik sa kanilang tahanan upang hanapin ang ina na si Sisa. Nay! Nay! Nandito na ako! Wala ka ng tao dito. Naglakad-lakad na lang muna ako baka mahanap si Nay. Nay! Nay! Ano ka? Tutulong ko na sa mga anak ko. Nay, ako to! Si Basilio! Basilio! Wait lang! Nay! Gising! Gumising naman kayo! Ina! Nay! Sino ka? Ako po si Basilio. At siya po ang ina. Siya po ay patay na. Silyo, bago mo kami may iyak ko na na. Kumuha ka ng gawin at kahit at sinubito ang patay namin ang ina. Pero, Kahit ang pagkatapos sa takot, kunin mo ang salapi at gamitin mo sa pag-aaral. Sige na, bakit ka na? Hindi man lang ako sila ang kunin ang pagkakabay. Ngunit sa mga balat, kaya lalahanin niyo ang mga nagtanggol sa ating bayan. Nagpatuloy si Maria Clara sa pagpasok sa kumbento. Si Padre Damaso ay napagpuang patay sa kanyang higaan dahil sa labis na sama ng loob. Si Padre Santi naman ay naghihintay sa pangakong magiging obispo. Pinipili naman ni Kapitan Tiago si Tia Isabel kung saan nanirahan dahil niya ang kanyang ipapagpapit ito. Dahil na rin siya ay nangangayaya ng matuklasang ang katotohanan. Si Doña Victorina naman ay patuloy sa pagpapaganda at humusay sa pagsasalita ng Espanyol at naging konsero. Natagpuan naman ang malamig na bangkay ni Piloso Potasio sa harap ng pintuan ng kanyang bahay. Nangayaya at namatay naman sa sakit na disenteria sa Linares. Samantalang, nagpapalunod sa alak si Doña Consolacion dahil iwan siya ng alperes dahil sa amoy na ito.